Hi, listeners again. October 22, 2016. I will be discussing yung mga spots natin or potential play or yung mga stocks na dapat i-avoid para sa last week of October. Alright, so samahan niyo ako. So first of all, may bagong picture tayo. Ini-improve ko yung nurse screener natin. So here, sa first sheet natin, ita-type niyo lang yung stock code, tapos lalabas na yung mga relevant information, significant information sa isang stocks. Okay, so try natin PSE. Ito naman PSE, kailangan yung mga sa PSE, mapansin nyo last October 18, nagkaroon ng high percent score change from sa lows. Ayun, nag-ranging siya. So, ibig sabihin yan, buy signal. So, right now, kung pag titignan natin yung PSEI index natin, ang RSI niya is 52. Tapos, ang resistance niya is around 7759 MA100. Around that level. Alright, so kapag na-break natin yan, so balik ulit ang PSEI sa kanyang bullishness. Alright? Dapat kasi itong MA20, 50, 100, kailangan the price, the current level should be above para masabi natin bullish. So, yung index natin is above MA200 but still below MA100. So, kailangan natin ma-break yung MA100. Alright? So, I hope yung by next week ma-break yan. Otherwise, balik-balik ulit tayo sa 7.3. Yung support 7.3. Or sa range na MA9. MA9 is 7568. 7582, 7582. Yan yung mga level na dapat natin bantayan. Alright, 7582 and around 73. Alright, kita naman. So, ito. So, tatype nyo lang. For example, FNI, BD, tatype nyo lang dito. Lalabas na yung mga important information dito. Tapos, lalabas na rin yung price score chart. So, sa mga subscribers, gamitin nyo itong tool na to. Napakaganda niya. Alright, so, let's continue. Nurse Watch. Ito yung mga stocks na di-discuss ko na nakita ko na may potential. First, BMM. So, let's check the chart, BMM. Here. So, mapansin nyo, last October 10, bullish yung candle niya, tapos nag-break above SMA 100, SMA 200, tapos mapansin nyo, October 10, 11, 12, ang taas ng volume. So, kapag mga ganon na unusual volume, kailangan isama natin sa watchlist natin dahil most likely or may probability na in the coming days ay tataas yung price significantly. Okay, so ano nakikita ko dito? Mapasin nyo yung volume for the past 3 days is mataas. Tapos, kung gusto nyo itong i-trade, I suggest na bumili kayo sa price na 75 to around 90. Yan. Nakikita ko pwede siya mag-plug. So, ang characteristic ng plug usually, meron siyang
pagtaas ng ng price, pagkatapos nagko-consolidate siya at the highs. Tapos ang ano niya, ang kanyang volume is pababa. So, ganun ang characteristic niya. Alright? So, ang last traded value transacted last Fridays around 1.6 something. Approximately that value yung transacted. So, pasok siya. Kasi, sinners kasi, ang rule niya, kapag above 1 million yung transacted value, niya, kumbaga ma-assume niya na may liquidity. Alright? So, again, bili kayo sa 75 to 90. Bakit ganyan level? Kasi, tingnan natin. BMM. Ayun yung 50-day VWAP at saka 20-day VWAP around 75 to 89. So, dyan kayo bumili. Pinaka-safe. At saka mapasin sa chart, yung 90 level is parang base nung plug natin. Alright? So, next one. Bloom. Check natin yung Bloom chart. Ayun papansin ko dito, channel siya. Ayun channel. Ang upper end ng channel is around 9. So, yung last candle niya, bullish. Broke above SMA 100. Tapos, ang laki ng volume. So, pero malapit na siya sa malapit na siya sa overbought. However, tingnan lang sa this one, tingnan natin yung resistances, which is 6.63, 6.83, 7. So, pwede ba siya pong umakyat hanggang doon before siya mag-pull back konti. Alright, so, yan. Sa Bloom. Alright. Isa pang dito, kapag kasi yung volume is pataas, magandang signal yan na supported yung pagtaas ng price. When the price is going up and the volume is going up, it is considered as bullish. Alright? So, next one, FNI. Sa FNI, merong news about sa FNI. Here. Philippines Global Peronic China Bain signed deal for strategic cooperation. So, kung mapapansin nyo, marami ng mga posting about sa FNI sa various groups ng stock market. So, tingnan natin ngayon. So, fundamentally, mapapansin nyo, ang ganda ng FNI. Merong signed deal sa strategic cooperation sa China's Bain. Okay? So, fundamentally, maganda siya. So, tingnan natin ngayon sa chart. FNI. Ayun meron siyang bearish divergence. Ayun pataas to. Ito naman, nag-signal naman sa RSI na yun. Tapos sa stochastic niya, meron ding sell signal. Tapos last candle niya is a shooting star. Then yung last volume niya, around 78% yung sell volume. So it's not good technically. So if ever sa Monday mag-pull back siya, pwede nating saluhin siya sa 1.12. Ayun S1, 1.12. Or sa around 1.03. Tingnan natin. FNI. Ayun 1.12, 1.13, yung 10-day VWAP niya, 1.05, yung 20-day VWAP.
Tapos, ayun o, divergence, bearish divergence. Tapos, at the level na 1.15, naging parabolic high risk siya. So, again, for FNI, pag eto, next week, by Monday, mag-pullback, kunin natin siya sa 1.12. Basta, ano, ang buying range natin, 1 piso hanggang 1.12. Saluhin natin at that level. So, by Monday, i-check natin sa umaga pa lang kung mag-gap up siya or mag-pullback siya. Doon natin may kita yung clue. Okay? Yung ganito kasi, yung shooting star na to, kailangan ng confirmation the following trading day. Kung magpo-pullback siya or mabaliwa yung shooting star at tuloy-tuloy yung uptrend niya. So, ganun po siya. So, next one, i-highlight natin yung natapos na natin. RRHI. RRHI. Ayan o. RRHI. Kung makita nyo dito, malapit na siya sa resistance. 81.53. Ayun o. Etong blue line na to, this is the SMA 100. Malapit na siya sa resistance. However, kung mapapansin nyo yung volume niya, mataas pa rin. So, let's see. Kapag naunto siya dito sa around 81, expect na mag-pullback siya. Alright? So, lagyan natin ng Fibonacci. Ayun nga. Baka mag-pullback siya dun sa around 81 to 82 level, which is the 61.8 Fibonacci. Okay. Next one. MCP. Ayun din siya. Channel din siya. Kita nyo? Channel. Tapos yung last candle niya bullish. Tapos ang laki ng volume niya. Maganda. So what is the top of the channel is around 5.13. So pwede pa siya. Ang last price niya is around 4.38. So pagpatak niyo na 5, pwede niyo siyang ibenta. Alright? So mapansin niyo rito, yung stochastic niya nasa overbought level na, pero yung RSI niya nasa 63 pa rin. So pwede pa siya. Alright? So ganyan nakikita ko sa MCP. JGS. So here, what I mentioned here, trying to break resistance, JGS. Kita nyo? Ayun o. Red line is the SMA 100. Tapos, makita nyo yung price niya in between SMA 200 and SMA 100. So, tapos yung RSI niya pointing downwards. So, I suggest mag-lighten na kayo dito, mag-sell na kayo partially ng mga kung meron kayong profit. Okay? Or sell nyo na. Medyo nasa resistance level na siya, pwede siya mag-pullback. Tingnan natin yung isang chart ko. JDS. Mapansin nyo, meron na siyang arrow sell signal. So, yun. Si ProLite, yung isang kaibigan, meron siya nito. So, I suggest, sir, sell nyo na muna yung JGS. Next one, CNPF. Ayan o. Kita nyo. Breakout, diba? Breakout sa formation na to.
Maliwanag ba? Breakout siya. Kaso, nasa resistance level siya. 17.2 yung resistance niya. Actually, kung ako tatanungin nyo, etong triangle na to, descending triangle, mas gusto ko pa yung yung ascending triangle kaysa descending triangle. Kasi kapag descending triangle, maraming resistances na na babanggain. Alright, kumbaga mas okay para sa akin yung ascending triangle. Alright, so pinakita ko lang 17.2 yung resistance. Kapag na-break yan, 18.6 yung kasunod. The volume is going up. So, meron siyang force, meron siyang fuel para ma-break to. Hopefully by next week ma-break. Alright? Dabin. This is Dabin. So, kung maalala nyo, check natin sa weekly. Here's my chart before sa Dabin. So, yung 6.5 level, still na-hold siya. So, na-hold yung 6.5 level, around 6.5 level na-hold siya. So, it's a good thing na na-hold siya. Still, ang natin dito, ang target natin dito, wait i-project natin ulit. Still, nasa 9 something. Around 9, yan. Nasa 9. Conservative natin. Target price. Alright? So, tingin ko dito, magka-consolidate muna siya. Okay na pala sa sa daily. Stochastic crossover. Tapos, meron siyang napasin akong divergence. Napasin akong divergence sa sa stochastic. So, before siya dito sa daily natin, before siya mag 9, may resistance siya sa sa 8.23. Right? So, okay ito. Tingin ko okay ito. Dabin. What I mentioned here, position play. Dabin. Holding 6.5. So, bili kayo sa near 6.5. Alright? Next one, PLC. This is the PLC. So, puro channel pala, Yung Bloom, MCP, puro channel. So, this one, napansin nyo, nga pala, bakit, puro gaming, puro siya bullish. Bullish candle siya, tapos, laki ng volume. So, yung top end ng channel is 1.4. So, pwede siya. Alright? But, before that, may resistance siya sa 1.16 to 1.22. Alright? So, yan. So, I suggest, anong price niya last time? 1.14. So, if ever naman, mauntong siya dun sa resistances, bili kayo around, sa range na 1.05 to 1.14. Yan. Yun na. Yung 1.05. Alright? PLC. So, here, sa Bloom channel, sa MCP channel, sa PLC channel also, PUD. Let's check PUD. Tumaas to last Friday. Ayun, tumaas siya. However, may resistance as per my chart.
may resistance sa 1.05. Once ma-break yung 1.05, balik siya sa 1.35. The volume is high. So, okay siya. May fuel siya. May force siya. Hopefully, ma-break yung 1.05. Alright? That's for food. Parang nakikita ko to. Pero siguro siyang cup, ganyan. Kita nyo? Papansin ko lang. Food. M-wide. M-wide naman is test M-wide. M-wide. Nasa resistance siya. So, watch natin kapag ma-break yung resistance niya. Bullish siya. The volume is high. Okay. So, let's see. Ayun o. Darvas box. Medyo nauntog siya, pero the volume might continue to increase in the following trading day. So, sell kailangan rin bantayan kapag continuously increasing. Ano yan? Expect mo na mag-breakout siya. That's for M-wide. RWM. Kita nyo? Yung RWM. Ang bullish candle siya. Tapos laki ng volume niya. However, nauntog siya dun sa SMA sa blue line. Sa red line is SMA 100. Nauntog siya. So, kailangan malampasan niya until 3.5 para maging bullish siya. Ito kasing SMA 200, SMA 100, I consider it as a strong resistance. Kitang-kita naman sa chart. Alright? So, tingnan natin kung ma-break niya. I will also put here trying to break resistance. Also for food, trying to break resistance. Alright. So, what else? Ito, double dragon. Skip muna natin to. Double dragon. So, merong disclosure, double dragon doubles its 2020 Xinjiang in expansion plan for double dragon properties. Ito. So, maganda yung naging deal sa China. Tingnan natin. Double dragon. Ito. Ito yung disclosure niya. Double Dragon Properties to its subsidiary Hotel of Asia doubles its 2020 expansion goal for 1,000 to 2,000 Xinjiang in hotels from different parts of the Philippines. Wow, magkakaroon ng mga hotel rooms. Yung Xinjiang in hotel rooms sa Philippines is from China, correct? With a total estimated investment value of 6.6 billion pesos. Ang laki. So, congratulations Double Dragon. At saka mga shareholders nito. It's good news. Let's check Double Dragon chart. Wala pang masyadong galawan. Pero kung maganda yung news last Friday, let's see yung market sentiment or yung market reaction dito by Monday. Hopefully bullish. Ang clue natin dito sa opening pa lang, kapag gap up na, ibig sabihin napaka-bullish niya. Alright? So, itong Double Dragon, gustong-gusto na investors to. So, walang kakaba-kaba. Alright? Next one, Cyber.
ito. Cyber. Mapansin nyo, wala siyang, ang percent gain niya last week, accumulative is around 0%. Pero plug pattern siya. Maganda siya. I suggest na tingnan nyo din to. Kita niya? Ayun o. Pasok na pasok. Merong recent na pagtaas. Tapos nag-consolidate siya. Tapos ang volume niya is pababa. So, ang trading range niya is around 0.64 to 0.66. Tapos ang potential target price niya based sa dito is around 0.82. Alright, so that's 22%. So, okay siya. Mag-cut loss na lang kayo kapag na-break yung 0.62. If ever if ever bumaba siya. Alright, so maganda siya. Cyber. Flag formation. Flag formation with the breakout of 0.66, target 0.82, 22%. Alright? Baita. Ito mga kasunod kasi sa baba, usually mga mga per position play. Alright, so piliin ko na lang yung gusto ko, Baita. Ayan. Ayan siya. So, ang trading, ang buy range niya is around, ang buy range niya is around 2.09 until, and 2.0, for me, 2.09 until, 2.26. So, bili kayo dyan sa buy range na yan. Alright, tapos, mag-cut na lang kayo, kung saan bumaba pa yung Baita, mag-cut kayo below 2. Alright, for Baita. What else? IMP. Actually, IMP is the second. Kung gusto nyo i-check, IMP is the second sa pinakamataas. This is sa mga bagger for 2016 na yan, yearly returns. Ayan, 251%, 0.49. So, ano nakikita ko sa IMP. So, meron siyang dito, short bullish divergence. Tapos, ayun, just a little above as yung blue line, which is MA200. So, okay. So, pwede kayong bumili 16. Tapos, if ever bumaba pa, mag-cut kayo sa 14. With the resistance 17.5, 19.18, 21. So, okay din siya. IMP, precision play. Eto, PF. PF, ascending triangle din ng PF. Descending triangle. Ascending triangle, ayan. Medyo mahaba nga lang. So, okay siya. Yung price niya is just a little above SMA 100. So, ang lakas ng support niya. Kung malakas ang support, saan pa siya pupunta? Pataas. Hopefully. Yan nakikita ko. Makita nyo, days ago, magkaroon siya ng big volume last October 6. So, isa siya mga dapat natin tingnan. Alright? Kapag nag-breakout to, pwede siyang mapunta sa around price na 230 to 250. Okay?
So, tingin ko around 20% ang potential gain for PF. Tugs. Yung tugs natin, yung tugs natin, pwede kayong bumili sa 1.94. Tingin ko baba pa ito ng konti. 1.94. Bibili kayo dyan. Alright? 1.94. Then, ang potential na na tataas pa nito is around 3. Mayroon kasi tinatawag na tatlong yung ladder, alam niyo yung ladder? Usually, ayun 1.94, tapos, pwede siya around, ganyan siya, 2.8 to 3, ganyan. Compression 2.8, ayan. Pwede siyang ganyan. Nakikita ko sa tools. Tapos mapapansin nyo yung volume last time is pataas. Hopefully pataas siya. Pataas ulit. Ganyan. Baba siya sa 1.94 tapos pataas ulit. Channel din siya. Alright, so ito lamang yung mga nakikita ko for possible plays for the last week of October. So, let's hope for the best sa mga trades natin. Alright, happy trading!